Sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Laguna, lumipat si Alona kasama ang kanyang asawa, si Marco, sa isang maluwag at maaliwalas na bahay sa gilid ng bayan. Akala niya, dito niya matatagpuan ang kapayapaan, isang tahimik na kalye, mga kapitbahay na hindi masyadong mapanghimasok, at tanawin ng mga puno sa malapit na kagubatan. Inilalarawan niya sa sarili kung paano siya magpapahinga tuwing gabi, may hawak na tasa ng mainit na tsaa, nakaupo sa tabi ng bintana habang nagbabasa ng libro o simpleng nagmamasid sa paligid. Sa unang mga buwan, totoo nga ang kanyang mga pangarap. Napuno ng init at aliw ang bahay. Ngunit nang magsimulang madalas na magtrabaho si Marco sa Maynila, palihim na napalitan ang kapayapaan ng isang nakakabinging katahimikan na tila nakakulong sa kanya. Si Marco ay empleyado ng isang malaking kumpanya at madalas siyang umalis sa trabaho, unang ilang araw lang, tapos ay tumataga ng linggo. Paulit-ulit ang pag-empek at pag-unpack ng kanyang mga bagay, habang si Alona ay naiwan mag-isa sa malawak na bahay. Inisip niyang sanay na lang siya, maghanap ng libangan para hindi malungkot. Pero habang tumatagal, lalong lumalalim ang kawalan sa loob niya. Sinubukan niya ang mga libro, teleserye, at paglalakad sa paligid ng kanilang bakuran, pero wala pa rin makapantay sa presensya ng isang buhay na tao sa tabi niya. Ang tanging kasama niya ay si Bantay, ang kanilang matandang Rottweiler na 6 na taon na nilang alaga. Mula nang kunin nila si Bantay bilang isang clumsy na tuta, naging matapat na kasama ito ni Alona. Sa gabi kung kailan umalis si Marco para sa isa na namang biyahe, ramdam ni Alona ang lungkot na parang isang malamig na hangin na pumaloob sa bahay. Ulan ang bumubuhos, ang mga puno ay sumasayao dahil sa malakas na hangin, at ang bahay na dati tila kanlungan ay naging malamig at malungkot. Humiga siya sa kama, pero ang tulog ay hindi pumapasok. Ang kamay tila napakalaki at malamig, at ang puwang sa tabi niya ay walang laman. Hanggang sa marinig niya ang mahinang tunog ng kuko ni Bantay na dumudulas sa sahig na kahoy. Lumapit ito sa kanya at umupo sa tabi ng kama. Ang malalalim nitong mga mata ay tumitig sa kanya na parang naintindihan ang bawat emosyon niya. Alam mo ba, Bantay? Ramdam mo lahat, di ba? Mahina niyang sambit habang hinahaplos ang makapal na balahibo ng aso. Unti-unting napansin ni Alona na mas malalim ang pakiramdam ni Bantay kaysa sa inaakala niya. Kapag siya ay balisa, mas lalong lumalapit ang aso sa kanya. Kapag siya naman ay nakaupo lang at nakatitig sa isang punto, nakaupo si Bantay sa kanyang mga paa. Minsan nga, nagsasalita siya sa aso para lang marinig ang sariling tinig. Gabi-gabi, pag-uwi niya, hindi na niya hinahanap ang mga text message mula kay Marco. Ang tinitingnan niya ay ang mga mata ni Bantay, ang tahimik na presensya nito, ang init na dala ng aso. Pero isang gabi, nang maramdaman niya kung gaano siya nangungulila, biglang nagbago ang lahat. Nasa sofa siya, nakabalot sa kumot, habang si Bantay ay nakahiga malapit sa kanya, ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang paa. Ang paghinga nito ay payapa at pantay. Hinaplos ni Alona ang balahibo ng aso at naramdaman niyang unti-unting natatanggal ang tensyon sa kanyang katawan. Ikaw lang ang laging nandito, di ba? Bulong niya at bahagyang bumuka ang mga mata ni Bantay, kumatok ang buntot, saka muling bumalik sa pagtulog. Napangiti siya ng bahagya, pero may kakaibang kirot na nanahan sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, isang takot na hindi niya kayang itakwil. Habang tumatagal, napansin niyang ang buhay niya ay umiikot na lamang kay Bantay. Sa bawat paggising, hindi na ang imahe ni Marco ang pumapasok sa isip niya, kundi si Bantay na nakahiga sa tabi ng kama. Sa pag-uwi niya mula sa trabaho, palaging nakatayo si Bantay sa pintuan, handang salubungin siya, sinusundan siya nito sa bawat silid, nakahiga sa tabi niya tuwing siya ay nagbabasa. Parang naiintindihan siya ni Bantay ng higit pa sa kahit sino paman, o baka naman naloko na lang siya ng sarili niya dahil sa malalim na kalungkutan. Ngunit isang gabi, nang bumalik siya sa bahay, naramdaman niya ang kakaiba, si Bantay ay nakatayo sa pintuan, wagayway ang buntot, at nakatingin sa kanya na may kakaibang ningning sa mga mata nito. Nang hinawakan niya ang ulo ng aso, hindi niya inasahan na mararamdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito, ang lakas na nakatago sa ilalim ng matatag nitong pangangatawan. Napahawak siya ng mas matagal sa balahibo nito kaysa sa dati. Naramdaman ang isang kakaibang pag-alab sa dibdib. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alona. Agad siyang lumayo, nagtungo sa sala at pinatugtog ang telebisyon, umaasang mapapawi ang mga naiisip. Pero gabi-gabi hindi siya makatulog.
Isang linggo ang lumipas at napansin niya na palaging nakahiga si Bantay sa gilid ng kama, sobrang lapit na pwede niyang maabot ang pawis nito. Nagsimula siyang dahan-dahang haplusin ang balahibo ni Bantay bago matulog, minsan banayad lang, minsan mahigpit sa tainga nito. Isang gabing sobrang lamig, pagod na pagod siyang umuwi. Agad niyang ibinaba ang mga sapatos sa pintuan, nag-shower, at nilibot ang bahay na nakabalot sa mahabang robe. Naroon si Bantay, nakahiga na sa sofa. Ngunit nang bumaba siya ng hagdan, lumapit si Bantay at umupo sa kanyang mga paa. Napatingin siya ng diretso sa mga mata nito at biglang may kumalabit sa kanyang puso, isang kakaibang kilig na hindi niya maintindihan, anong nangyayari sa akin? Bulong niya habang umatras sa sofa, pilit tinataboy ang mga nakakatakot at nakakakiliting damdamin. Bantay lang yan, aso lang yan. Pero bakit sa tuwing tinitigan siya nito, parang may init na dumadaloy sa loob niya? Paglipas ng isang linggo, umalis muli si Marco sa trabaho. Naiwan si Alona kasama si Bantay at hindi na niya pinipilit na magpanggap. Lahat ng nararamdaman ay malinaw na sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo sa sofa, nakatingin sa dilim ng silid, naramdaman niya ang hininga ni Bantay na katabi niya, pantay, malalim at payapa. Ang init at amoy nito ay pumuno sa kanyang pagkatao. Nang unti-unti niyang hinaplos ang balahibo ni Bantay, tumingin ito sa kanya ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang tunog ang lumabas. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Dumulas ang kamay niya pababa sa katawan ng aso at hindi ito kumilos. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi na niya kayang labanan ang nararamdaman, bigla siyang tumayo, mabilis na pumunta sa kwarto at isinara ang pinto ng mahigpit. Umupo sa kama, inipit ang ulo sa kanyang mga kamay at huminga ng malalim. Hindi ito tama, bulong niya sa sarili. Siguro, ito ay dahil sa kalungkutan lang. Panandalian lang, ngunit paano kung hindi? Paano kung ang nararamdaman niya ay mas malalim kaysa sa simpleng kawalan ng asawa? Ang mga katanungang ito ay naglalaro sa kanyang isipan habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, pumapatak sa bintana ng bahay, na parang ritmo ng isang mahiwagang awit. Sa dilim, si Bantay ay nakahiga sa tabi ng kama. Tahimik ngunit buhay na buhay sa puso ni Alona. Sa bawat gabi, ang aso ay hindi na lang basta alaga, kundi naging kanyang kanlungan, ang kanyang anino, ang kaibigan na higit pa sa inaasahan niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na nananatili. Ano ba talaga ang nangyayari sa puso ni Alona? Ano ang lihim na naghihintay na mabunyag? At handa ba siyang harapin ang katotohanan kapag dumating ang susunod na gabi? Isang araw, pagbalik ni Alona mula sa palengke sa bayan ng Liliw, dala-dala ang mga sariwang gulay at isda, napansin niya ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi ito ang karaniwang simoy na dala ng hangin mula sa bundok ng Banahaw, ito'y parang may dalang pangamba. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa na bahagyang sumasabay sa kanyang kilos, at kulay tsokolate ang kanyang palda na humahaplos sa kanyang mga tuhod habang naglalakad. Sa paa niya ay nakasuot ng sinelas na may mga bulaklak na disenyo, hindi naman panggala, pero sapat na para sa isang araw ng pamimili. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Bantay na tila may kakaibang enerhiya. Nakatingin ito sa pinto, tila may inaabangan. Uy, bakit parang may ganyang ekspresyon ka, ba? Biro ni Alona habang hinaplos ang ulo nito. Ngunit hindi naman siya pinansin ni Bantay, tumakbo ito papunta sa bintana. Lumapit si Alona at tumingin sa labas. Sa malayo, may isang matandang lalaki na nakabarong Tagalog at may puting sombrero, abala sa pag-aayos ng isang maliit na kahon sa gilid ng kalsada. Sino kaya yan? Parang may hinihintay, bulong ni Alona sa sarili. Napangiti siya, sana hindi naman siya nagbebenta ng mga pakulo na pang ano-ano, dagdag niya, na parang nagbibiro sa sarili. Habang tinatapos ni Alona ang pag-aayos ng mga pinamili sa kusina, naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Nilingon niya ito at nakita si Bantay na nakatitig sa kanya na may kakaibang lalim sa mga mata. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya maintindihan. Kinabukasan, habang si Marco ay nasa Maynila para sa isang mahalagang meeting, nagpasya si Alona na maglakad-lakad sa tabing ilog ng bayan. Suot niya ang isang light blue na dress na bahagyang nakabukas sa likod, na may maliit na disenyong bulaklak na nagbibigay ng malambot at kaakit-akit na dating, hindi sobra, pero sapat para mapansin. Ang kanyang mga sandalyas ay gawa sa banig at may mga strap na nakatali sa kanyang mga bukong-bukong,
na nagpapakita ng kaakit-akit na linya ng kanyang mga binti. Habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, biglang sumalubong kay Alona ang matandang lalaki mula kahapon. Magandang umaga po, Alona, bati nito na ikinagulat siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong niya habang pinagmamasdan ang lalaking may mahinahong ngiti. Madalas akong maglakad dito at napapansin ko na laging nag-iisa ka. Sagot ng lalaki na tila may malalim na kahulugan, hindi maalis sa isip ni Alona ang mga nagaganap. Ang pagtingin ni Bantay, ang misteryosong lalaki at ang mga kakaibang damdamin na patuloy na pumipigil sa kanya. Nang bumalik siya sa bahay, si Bantay ay naghihintay sa pintuan, ngunit ngayon ay may kakaibang sigla sa kanyang mga mata, na para bang may balak itong ipahiwatig sa kanya, sa pag-upo niya sa sofa. Habang ang mga ilaw sa bahay ay nagpapalambot ng kanyang mga anino, napansin niyang may nakasulat sa sahig na tila gawa sa mga dahon, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala namang ibang tao sa bahay. Ang puso ni Alona ay bumilis ang tibok, ano kaya ang ibig sabihin nito? At higit sa lahat, ano ang tunay na nangyayari sa kanyang buhay sa gitna ng katahimikan ng probinsya? Sa likod ng mga tanong, si Bantay ay tahimik na nakamasid mula sa isang sulok. At sa dilim, ang mga mata nito ay kumikislap na parang mailihim na itinatago. Malamig ang gabi sa bayan ng Liliw nang muling bumalik si Alona sa kanilang bahay, dala ang bigat ng mga tanong na hindi niya masagot. Nakasuot siya ng mahabang itim na palda na bahagyang sumasabay sa bawat hakbang niya, at isang blouse na kulay perlas na nagpapakita ng banayad na kurba ng kanyang lieg at balikat. Sa mga paa niya ay mga simpleng sinelas na tila hindi bagay sa kanyang maayos na pananamit, ngunit sapat na ito para sa maikling lakad mula sa palengke. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Bantay na nakatingin ng matagal sa kanya, na parang may tinatago at gustong sabihin. Humagod siya sa ulo ng aso at napangiti ng bahagya, parang alam mo na ang mga iniisip ko, bak. Ngunit ang mga mata ni Bantay ay tila may kakaibang ningning na nagdudulot ng kilabot sa puso ni Alona. Habang nag-aayos siya sa sala, napansin niya ang mga anino ng mga puno sa labas na sumasayaw sa liwanag ng poste sa kalye. Isang malamlam na ilaw ang bumalot sa paligid, at ang hangin ay nagdadala ng malamyos na amoy ng mga bulaklak sa paligid. Napaupo siya sa sofa, nilingon ang silid na puno ng mga alaala ng kanilang buhay, kasama si Marco, mga litrato sa dingding, mga aklat na nakasalansan sa mesa, at isang lumang relo na tila tumitigil sa pag-ikot. Biglang may narinig siyang mahinang yabag sa sahig. Bumaling siya, at nakita si Bantay na dahan-dahang lumalapit, dahan-dahang inilalapit ang ulo sa kanyang mga tuhod. Napahaplos siya sa balahibo nito, at sa kanyang isipan ay muling sumagi ang mga tanong. Bakit siya ganoon na lamang nasasanay sa presensya ng aso? At bakit siya natatakot sa mga damdaming unti-unting sumusulpot? Bak, anong nangyayari sa atin? Bulong niya ng may halong panalangin at takot. Ngunit walang sagot si Bantay, tanging malalim na paghinga at malamig na tingin na puno ng hiwaga. Kinabukasan, nagpa siya si Alona na bisitahin ang simbahan sa bayan. Isang simpleng kapilya na may mga bulaklak na nakapaligid at ang tunog ng kampana ay nagdadala ng katahimikan sa paligid. Nakaputing kulay ang kanyang damit na may maliliit na borda sa manggas, at ang kanyang buhok ay buhaghag, ngunit maayos na nakaayos sa likod ng kanyang ulo. Sa kanyang mga sandalyas ay may maliliit na kwintas na kumikislap sa bawat hakbang. Habang siya ay nagdarasal, napansin niyang may isang lalaking nakaupo sa likod niya, si Mang Delphine, ang matandang lalaki na madalas niyang makita sa paligid. Lumapit ito ng dahan-dahan at mumiti, Alona, may mga bagay sa buhay na hindi natin agad naunawaan. Minsan, ang mga sagot ay nasa mga hindi inaasahang lugar. Napatingin si Alona sa kanya, at sa sandaling iyon ay naramdaman niya na parang may bagong pahiwatig na bumabalot sa kanyang isipan. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Delphine? Tanong niya, habang hinahaplos ang kanyang kamay. Ngumiti si Mang Delphine ng malalim. Minsan, ang ating mga puso ay naglalakbay sa mga landas na di natin inaasahan. Ang mahalaga, handa ba tayong harapin ang mga ito? Paglabas ni Alona sa simbahan, naisip niya ang sinabi ni Mang Delphine habang nakatingin sa mga ulap na dahan-dahang naglalakbay sa kalangitan. Ngunit sa puso niya, may isang lihim na patuloy na kumakalog, isang misteryo na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Bantay na tila may bagong sigla. Sa isang sulok ng sala, may naiwang maliit na papel na nakatupi, walang sulat, ngunit may kakaibang pango sa gilid, parang isang paanyaya.
habang tinatanaw niya ito. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa bintana at ang isang malalim na tinig na tila bumulong. Handa ka na ba, Alona? At sa dilim ng gabi, ang mga mata ni Bantay ay muling kumislap, naglalaman ng mga lihim na handang tuklasin. Ano kaya ang susunod na kabanata sa buhay ni Alona? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim, naghihintay lamang na buksan. Sa pagsapit ng umaga sa bayan ng Liliw, nagising si Alona na may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Ang kanyang damit ay isang malambot na pastel pink na blouse na may maliliit na puntas sa manggas na bahagyang sumasalamin sa liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Ang kanyang mahabang buhok ay bahagyang magulo na parang ipinakita ang mga gabing hindi siya makatulog. Sa paa niya ay mga simpleng sinelas na gawa sa ratan na komportable sa kanyang mga hakbang. Habang naglalakad siya papunta sa kusina para magtimpla ng kape, nakaramdam siya ng malamlam na pag-igting sa hangin. Parang may anino na sumusunod sa bawat kilos niya. Sa pagpasok niya, nakita niya si Bantay na nakaupo sa gilid ng pinto, matyagang nakatingin sa kanya. Bantay, ano na naman ang iniisip mo? Biro ni Alona habang hinahaplos ang ulo nito. Habang nagsiset up ng maliit na mesa para sa agahan, napansin ni Alona ang isang sulat na nakatupi sa ilalim ng pinggan. Kinuha niya ito at binasa ng dahan-dahan. Walang pangalan, walang pirma, isang simpleng mensahe lamang ang nakasulat, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Mag-ingat ka sa dilim, napatingin si Alona sa paligid, ngunit wala namang ibang tao sa bahay. Ang mga anino mula sa mga punong nasa labas ay tila sumasayaw sa mga dingding. Naramdaman niya ang bigat ng mga salita, at isang malamig na kilabot ang dumaloy sa kanyang gulugod. Biglang may narinig siyang pagdampi sa likod niya. Lumingon siya at nakita si Bantay na nakatitig sa kanya ng matagal, na parang may gustong ipahiwatig. Bakit parang may sikreto kang itinatago, ba? Tanong niya habang nilalambing ang aso. Sa mga sumunod na araw, unti-unting napansin ni Alona ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang bahay. Minsan, may mga bagay na tila gumagalaw ng mag-isa, may mga anino na nagmumula sa sulok ng silid na hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, ang presensya ni Bantay ay nanatiling matatag, ang tanging kasama niya sa gitna ng misteryo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabing bintana, suot ang isang pulang damit na bahagyang nakakalas sa balikat. Nag-iisip siya tungkol sa lahat ng nangyayari. Ang ilaw ng buwan ay pumapailan lang sa kanyang balat, na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Si Bantay ay nakahiga sa kanyang mga paa, tahimik ngunit handang protektahan siya. Biglang may lumabas na anino mula sa dilim, at naramdaman ni Alona ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Ang puso niya ay bumilis, at sa sandaling iyon ay naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa kanilang bahay. Ano kaya ang lihim na dala ng aninong iyon? At paano haharapin ni Alona ang nagbabadyang panganib na unti-unting kumakalat sa kanyang mundo? Ang sagot ay malapit ng sumiklab, isang misteryo na magdadala sa kanya sa mga hangganan ng katotohanan at takot. Sa isang maulan at malamig na gabi sa bayan ng Liliw, naglakad si Alona papasok sa kanilang bahay na may dalang mga pinamili. Suot niya ang mahabang itim na palda na may bahagyang kurba sa mga hita, at isang blouse na kulay perlas na bahagyang sumasabay sa kanyang mga galaw. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maluwag na naglalabas ng mga hibla na humahaplos sa kanyang leeg. Sa mga paa niya ay simpleng sinelas na gawa sa banig, komportable at pang-araw-araw na gamit. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Bantay na parang may kakaibang sigla sa mga mata. Nakatingin ito sa kanya ng matagal, na tila may gustong ipahiwatig. Naglakad si Alona papunta sa sala, at habang inilalapag ang mga pinamili, napadaan ang kanyang mga daliri sa isang maliit na papel na nakatupi sa ilalim ng mesa. Kinuha niya ito, at nabasa ang isang maikling mensahe na nakaukit sa maputlang papel. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Mag-ingat ka sa dilim. Napatingin siya sa paligid, ngunit walang ibang tao sa bahay, maliban kay Bantay, na tahimik na nakatingin sa kanya. Habang naupo siya sa sofa, naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin na dumaan sa bintana. Ang mga anino ng mga puno ay sumasayaw sa mga dingding na para bang may buhay. Nilingon niya si Bantay na nakahiga sa tabi niya, ngunit ang mga mata nito ay kumikislap na parang mailihim. Sa gabing iyon, habang nakalagay sa kanyang pulang damit na bahagyang nakabukas sa balikat, nakatitig siya sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang mga mata, na nagtataglay ng halo-halong takot at pag-usisa. Biglang may lumitaw na anino sa likod niya,
na nagdulot ng panibagong panginginig sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman niyang may malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Lumingon siya ng mabagal, at sa dilim ay nakita ang isang forma na hindi niya mawari, hindi tao, hindi hayop, kundi isang bagay na nasa pagitan ng dalawa, na pailing si Alona, at sa kanyang puso ay sumiklab ang takot na matagal na niyang iniiwasan. Ngunit naroon din ang isang kakaibang lakas na pumipigil sa kanya na tumakbo. Sa tabi niya, ang malambot na balahibo ni Bantay ay parang nagbigay ng lakas at tapang. Hindi ka nag-iisa, bulong ng isang tinig na tila nagmumula sa dilim, na nagpaalab ng misteryo sa gabi, at sa pagmulat ng kanyang mga mata. Ang mundo ni Alona ay tuluyang bumagsak sa isang bagong yugto, isang yugto na puno ng lihim, panganib, at isang kakaibang ugnayan na hindi niya inasahan. Ano ang tunay na nangyayari sa bahay nila? At ano ang papel ni Bantay sa lahat ng ito? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng kanyang kwento.